So the PSEI just recently went down, and the past few days, yung isa sa mga pinakamalaking drop niya since the start of 2026. So of course, the big question here is, itong crash ba na to is an opportunity to buy the dip dahil karamihan ng mga stocks sa market nagkaroon ng pullback or ng retracement? Or itong crash ba na to is pwede pang lumalim yung pullback or retracement at maging start ng bear market para sa Philippine stock market? So in this video, I'm going to talk about 5 significant things. So una, what actually happened, kung ano ba yung mga primary effects nito at effect niya sa Philippines. Tapos pag-uusapan ko yung mga stocks na considered as losers dahil naging affected sila ng mga recent events. Yung mga PSE winners, kung bakit tumaas tong mga stock na to, no, despite the majority of the market pababa. I'll also be talking about the possible secondary effects, so what to watch out for in the short term to medium term. And of course, I'm going to talk about charts and technical analysis and provide my conclusion sa video na to. So ano ba talaga yung nangyari? Kasi as of March 3, as of the day of this recording, yung PSEI has already dropped by 2.87%, no, yung lowest na price na napuntahan niya. So that's nearly 3% since last week compared sa closing niya nitong past Friday. So if you've been monitoring yung mga stocks mo na this past few days, and I'm sure napanood mo na to sa YouTube or nakita mo na sa iba't ibang social media. So this past weekend, February 28 to March 1, no, depende sa date and time zone, yung US together with Israel planned and executed yung kanilang plano na atakihin yung Iran, no? So, ang nangyari of course is syempre, hindi pumayag yung Iran dyan at nag-retaliate sila at binomba nila yung mga certain areas din sa neighboring countries nila sa Middle East. So, yung mga lugar na yan, kagaya ng UAE, Qatar, Saudi, at marami pang ibang countries, no? Ano ba yung significance nun? Because when you look at it sa perspective lang ng pagbobomba, parang sobrang layo naman ng Philippines sa Middle East at sa mga countries na to. So, I want you to look at this infograph and makikita natin dito na among the largest oil producers sa mundo, ito yung top 8 na producers ng oil, no? And mapapansin mo din dyan na 3 of those countries ay nasa Middle East, and yung Iran is actually nasa top 6. So, they produce an estimate of around 4.7 million barrels of oil per day. So, halos 5 na, and yung share nila sa world total nasa 5%. And aside from the production of oil na ginagawa nila, if we're going to look at the map of this area sa Middle East, no, makikita natin dyan itong sa taas, which is Iran, and sa baba, yung neighboring Middle Eastern countries niya, diba? Pero itong nakikita nyo sa gitna, yung tinatawag na Strait of Hormuz, is actually isang choke point na kung saan dyan dumadaan yung mga ships na nagde-deliver ng oil at ng natural gas, no, sa iba't ibang lugar sa mundo. And according to the US Energy Information Administration, 30% of global seaborne oil trade, yung shipments niyan dumadaan sa strait na to. Tapos, 20% of global LNG. So, sobrang significant niya kasi karamihan ng mga oil at LNG dyan dumadaan. So, nakita nyo naman sa map kung gaano siya kalapit sa Iran and kung paano pwedeng kontrolin ng Iran yung area na yan. So, ito nga, noong March 1, may article na lumabas na kung saan Iran attacks oil tanker passing through the Strait of Hormuz. So, ano ngayon yung primary effects niyan, no? Knowing na ito yung mga nangyayari so far. So, dahil sa contribution ng Iran sa global oil supply, tapos may significant pa siya na effect dun sa Strait of Hormuz. Pag nagkakaroon ng gera or ng issue, ano sa tingin nyo yung mangyayari sa supply ng oil? So, of course, it's going to decrease, di ba? And basic lang na law of supply and demand. Kung yung demand, 'di ba, hindi naman nawawala kasi kailangan naman ng buong mundo ng oil, tapos kailangan naman ng buong mundo ng LNG, 'di ba, para sa energy. So, whenever there's a supply issue, syempre magi-increase yung oil price. So, nung Feb 27, so that's Friday last week, yung
barrel ng oil nasa $67.25 lang, no? And then, as of March 3, sa date ng recording na to, yung price ng oil pumalo na ng 75 per barrel. So, that's already more than 10% price increase in just a few days. So, ganun kagrabe yung naging effect nung supply issue, no? Yung supply constraint na yun sa presyo ng oil. So, ano naman, 'di ba? Kung nag-i-increase yung price ng oil. So, syempre, oil is needed for energy, for transportation, 'di ba? Sobrang daming industries na nagre-rely diyan. So, kung magi-increase yung price ng oil, of course, that means mas tataas yung mga cost ng certain industries. And kapag tumaas yung cost nila, that means yung mga goods or mga products na pinoproduce ng mga industries na to, ng mga sectors na to, syempre mag-i-increase din. So, eto nga, kaninang umaga lang, no, Department of Energy warns of weekly oil price hikes as oil prices soar. So, nakalagay dito, estimate daw nila 5 to 9 pesos na increase. So, if the cost of goods or products increase, syempre, nasa inflationary environment tayo. And kung magiging mahal yung mga bilihin, syempre nagiging masama yun for several reasons, diba? Kung sobrang mahal ng bilihin, mas onte yung mabibiling mga products, mga goods, or mga services ng mga tao. So, syempre, may potential na humina yung mga sales ng mga different industries, different sectors, different companies or corporations na to, which creates the selling that's occurring sa mga Philippine stocks. So, tingnan natin yung mga example ng mga PSE losers, no? So, pagdating sa consumer, tapos services, so, andyan yung SEB, P-Gold, tapos JFC. So, puntahan natin yung mga charts nila. So, andito tayo sa chart ng SEB and makikita natin na actually maganda sana yung galaw niya, no, for the past few days. Yung price umaabot na ng 38. Pero, because of the recent events, nakikita natin na nag-drop siya ng nearly 9%, tapos ngayon nag-close around 34.85. So, ayan, saktong 8% halos, 'di ba? So, the question is bakit? Bakit siya bumaba ng ganyan? Syempre, ano ba yung isa sa mga major expenses ng mga eroplano, 'di ba? So, syempre, yung fuel nila. So, kung tumaas yung oil prices, no, malamang tataas din yung fuel. So, kung tataas yung expenses ng SEB, syempre, mag-decrease yung possible income nila, di ba? That's why nag-decrease yung stock price nila kasi pina-price in ng mga market participants na pwedeng humina yung income ng SEB in the short term, di ba? Tapos isa pa, pwedeng mag-decrease yung tourism or pwedeng mag-decrease yung number of flights ng domestic or mga international tourists, di ba? Kasi kung mahal nga yung mga bilihin, so ibig sabihin mas magmamahal din yung cost na pagbili ng mga tickets na to, di ba? So isa pang chart na mga naging losers, no? So P-Gold. So, ang ganda rin nung galaw ng P-Gold, ng Pure Gold. So, pataas siya all throughout February. Pero ano yung nangyari? So, around prices na 42, no? Nag-drop na siya ng more than 7%. So, nearly 8%. So, syempre, bakit? Again, sabi natin, kung magkakaroon ng inflation, tataas yung mga bilihin, 'di ba? So, ibig sabihin kung tataas yung presyo ng mga goods na binebenta ng Pure Gold, yung mga products or mga goods na binebenta nga nila. So, syempre pwedeng ang mangyari, hindi masyadong marami yung mabili sa mga stores nila, 'di ba? Kasi syempre magtitipid karamihan dahil mahal yung mga bilihin. So, kung onte yung mabebenta ng Pure Gold, of course, that means less yung revenues nila. And kung magiging less yung revenues nila, tapos magi-increase yung expenses, kasi kung tataas yung oil, tataas yung gasolina, then there's a potential na mag-increase yung expenses din ng Pure Gold kasi logistics yan, 'di ba? Kung saan nagsusupply sila sa mga stores, 'di ba? Yung pag-transport ng mga goods. So, ibig sabihin, kung magdi-decrease yung revenue nila tapos magi-increase yung expenses, mas liliit palalo yung net income, 'di ba? So, stock market participants are pricing in yung pwedeng mangyari dito sa Pure Gold. So, isa pang example, no, JFC. Although nagkaroon na siya ng slight dip nung Friday, nagkaroon pa siya ng gap down na open tapos talagang bumaba pa, no? And revisiting yung around 200 na price level. So, andito siya and then prices dropped by nearly 6%. So, again, much like Pure Gold, diba, sa mga consumer na mga stocks, kung magi-increase yung expenses ng JFC kasi nga may inflation, 'di ba? Yung cost nila, 'di ba, para ma-produce
yung mga binibenta nilang pagkain tataas. So, syempre, kakainin din ulit nun yung net income nila. And remember, JFC, meron din silang mga maraming restaurants hindi lang sa Pilipinas but sa iba't ibang lugar sa mundo. And most likely, mag-i-increase din yung mga expenses nila doon. So, fina-factor in at pina-price in lang din ulit ng stock market participants yung mga pwedeng mangyari. So, aside sa consumer services sector, ano pa yung mga affected negatively na nakita nating nag-drop? So, example niyan, no, mga banks. So, BDO, MBT, PNB. So, for BDO, hindi na rin maganda yung nagiging movement niya for the past few days. So, nung Friday, nag-close siya around 137.30. Tapos ito, nag-drop pa siya ng nearly 4%. Tapos currently at its support level sa 132. So isa pang bank, no, MBT. So ang ganda nung galaw niya for the past few days, yung price, no, umaabot na halos ng 78 and reaching 79 sana. But because of the recent events, yung price has already dropped by nearly 3%, no. Tapos malakas pa yung volume. And with the dividends incoming sa MBT, nasa nearly 5% yan. So, 2.70 plus 2. So, 4.7%, no? So, in the event na andito yung prices, pwede pa siyang mag-drop ng less than 5% but more than 4%, no? Because of the X-date. So, ibig sabihin, pwede pa palang umabot yung price ng MBT around 72 na price area. So, for PNB, eto rin siya. Yung prices niya nung around Feb 26 nasa 67. Tapos, nagkaroon ng bentahan nung Friday ng Feb 27 pero mababa yung volume, no? Nasa 64 na price area. Tapos, eto ngayon, nag-drop na siya ng more than 6.5%. So, nearing 7%, no? And then, meron din siyang dividends na 2.55%. So, if the price stays sa level na to, tapos let's say mag-drop ng 2.50%, ibig sabihin pwede pa siyang mahulog ng below 60, no? Towards the 58.50 area or 58.60. So, ano ba yung possible reasons kung bakit nagda-drop yung mga banks, no? So, gaya ng sinabi natin kanina, since nagkakaroon ng inflation, tapos kung tumataas yung bilihin ng mga tao, syempre, mas less yung magiging possible savings nila, no? Mas less yung mga possible na malalagay nilang pera sa bangko. So, of course, that's the primary effect. Pero, later on sa video na to, kapag pinag-usapan ko yung things to watch out for, yung mga secondary effects, babalikan ko at i-cover ko pa on what I think is going to happen sa medium term to long term na pwedeng maka-affect pa sa mga banks. So, pagdating naman sa mga winners, no, kasi although majority ng mga large cap stocks, no, kahit mga mid cap stocks, nagkaroon ng bentahan because of the panic, no, of the market crash, there are certain stocks na hindi masyadong affected in terms of the products or the services that they provide. Tapos yung iba, talagang positive pa yung effect sa kanila, no? So, inverse yung relationship nila when it comes to oil prices. So, pinakauna dyan, that's Picor, diba? The largest refinery sa Philippines. So, very simple lang kung bakit positive yung effect sa Picor. Syempre, since yung main product nila is oil, diba? So, kung tumataas yung price nung products nila, syempre, mas mataas yung revenue nila. And may potential yun na, of course, magpa-increase ng net income. So, if we're going to look sa chart ng Picor, nung Friday, yung price niya nasa 2.81 lang, diba? Tapos ngayon, nasa 3.30 na siya. So, nag-increase na siya ng more than 17%. And you can see the volume here. Sobrang taas ng volume niya compared sa last time. Parang nag-times 5 to times 6 yung volume niya compared sa previous days. So, if you're new to this channel, yung level na to around 2.96, wala naman siyang significance. Gamit ko lang kasi yung chart ng broker ko. And whenever I have a position sa isang stock, automatically lumalabas siya dyan. So, yung isa sa mga brokers na ginagamit ko is InvestaTrade. So, meron kasi akong position dito sa Picor ng around 2.96, no? So, eto yan sa InvestaTrade. Up na ako ng more than 10%. So, nasa 11.08. So, that's for the momentum portfolio. Yung 24K to 1M challenge ko. And the one to the right sa Dragonfly is my position para sa compounding core portfolio na kung saan yung approach ko dyan is for long-term positions tapos mga dividend plays. So, bukod pa dito sa primary effect ng oil prices,
sa PCOR, meron pa tong isang catalyst na isa sa mga reason kung bakit talagang tumaas yung stock, no? At na-release nga itong article na to kanina lang. So from Insider PH, no, yung 2025 na profit ng Petron umabot ng 84%, around 15.6 billion, 'di ba? So ang taas niyan. Kung iisipin mo, halos dumoble na yung earnings nila, no, kasi 84%. So because of that earnings, 'di ba? Syempre nag-reflect sa stock price yung galaw na yon. And if you'll notice, yung divs ng PCOR nasa 4.79% na na-announce lang din nila kanina, 'di ba? So sobrang taas niyan compared sa previous na div rates niya. So nung 2024 na announcement, yung cash divs niya nasa 0.10 tapos nasa 3% lang. Nung March 2025, nasa 0.10 pa rin tapos yung cash divs nasa 4.26, no. Tapos ito nung 2026 na nasa 0.15 tapos 4.79% na at these prices. Pero below that, syempre mas mataas, no, nasa 5%. So ang ganda nung naging galaw ng Petron because aside from the catalyst sa kanya nitong oil prices, meron din siyang catalyst sa company mismo na kung saan napakita nila na mataas yung net income nila tapos dahil doon mataas yung binigay na dividends, no. So hindi lang traders yung pumasok dito but I guess also stock market participants who are investors na interested na makuha yung dividends nila and nakikita nila na mas tataas pa further yung PCOR. So ngayon for the rest of the week and probably up until next week, I still see na magkakaroon ng volatility dito sa PCOR dahil nga sa volume surge niya tapos sa mga nangyayaring global events, no. So itong PCOR second week or third week February pa lang inaabangan ko na to and napapag-usapan ko na siya sa private group and community and I was able to include this sa watchlist ko because of several reasons. I was anticipating na magkakaroon siya ng between 4 to 5% dividends. Tapos yung speculation ko sa kanya is because magkakaroon nga ng oil price hike because of the recent events na nangyari. And I see that yung income nila, no, magkakaroon ng recovery. So, nag-over-deliver pa sila dun sa ina-anticipate ko, no. Akala ko income recovery lang ang nangyari, talagang sobrang lumobo yung income nila. And I was expecting a more than 20% upside potential. That's why I was able to buy the stock, no, for two of my portfolios. So, if you're interested to know kung ano yung mga reasons ko, kung bakit naisip at na-anticipate ko yung mga reasons na yun for buying PCOR, and kung paano yung magiging approach ko sa kanya in the coming days or weeks, you can check the pinned comment section for the details on how you can have access sa membership group at private community ng channel na to, where you will have exclusive access sa mga videos kagaya ng compounding core portfolio updates, yung pang long-term at dividend plays, and my 24K to 1M portfolio talking about swing trades for the short term and medium term. So another stock na probably nagulat kayo na despite most of the stocks sa market pababa, yung stock na to tumataas, no. So that's Plus. So tingnan natin yung chart. So for Plus, previously yung stock price niya andito sa around 16.10. Nag-close siya sa 16.10 nung Friday. And sa ngayon, up na siya ng nearly 15%. Tapos, ang ganda nung volume niya sa parehas na araw, no? So, the question is, bakit yung Plus tumataas despite the market going down? So, I think there are two main reasons kung ba't nangyayari to, no? Una, if you understand yung business ng Plus, hindi naman sila nagbebenta ng physical goods or products, diba? So, although they can be negatively affected in terms of expenses nila, hindi ganun ka-significant yung impact compared sa mga other stocks, other companies na physically intensive yung mga products nila, no? Kasi yung Plus, online gambling, tapos digital sila, diba? So, one could say na maliit lang yung impact sa kanila in terms of increase ng price ng oil or nasa neutral lang sila. So, that's one take on it. So, kung nagkakaroon ng bentahan sa mga iba't ibang stocks, that means market participants, no, lalo na yung may mga malalaking portfolio, of course, that money has to go somewhere. So, of course, that means they're going to be aggressive on certain stocks as they take certain bets in order to ride other opportunities. Kaya nga tumaas yung PCOR
and kaya tumataas yung plus, no? So that's one reason. It's just because of market dynamics and how stock market participants react based on the things that are happening. So pangalawa, which I think is a fundamental reason na specific sa company. So ito, may lumabas kasi ng article kahapon na kung saan yung chairman ng DigiPlus, si Mr. Eusebio Tanco or Yossi Tanco, bumili siya ng 1 billion worth na shares ng DigiPlus, no, nalabas sa disclosure. Isa sa mga significant shareholders ng company, dinagdagan yung holdings niya. So sinasabi niya na naniniwala siya sa company niya, kaya bumili siya ng 1 billion worth of shares. Dahil nakita ng market participants na that's a potential boost ng confidence, no, probably they took a chance sa plus kaya tumaas palalo yung galaw niya. And again, meron ditong horizontal line around 14.43 na price area, may bought price because I entered plus a few days back, no, and sa ngayon nearly 30% up na ako dahil dyan. I also covered this stock kung bakit ko siya pinasok at kung ano yung gagawin ko sa kanya in the coming days sa private community and group, no. So again, if you're interested to know about that, you can check sa pinned comment. So ano naman yung potential na secondary effects ng nangyayaring event na to and what are the things that we should watch out for? So gaya ng sabi ko kanina, yung price ng oil nag-increase dahil sa supply issue because of this ongoing war sa Middle East. And dahil dyan, yung effect niya, nag-increase yung price ng goods or products, which is inflation. So the thing about inflation is kapag mataas yung inflation, yung Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, no, they can't cut yung interest rates. So, kung hindi nila ikakat yan, pwedeng ang mangyari is yung interest rates is mataas. 'Di ba? So, what's the effect if the interest rates are high or remain high kasi hindi nga makapag-cut ng interest rates yung BSP dahil mataas yung inflation. So, syempre, yung cost of borrowing is high or mahal umutang. So, ito yung sinasabi ko na potential na effect ng environment na to sa mga banks sa medium term to long term, no? Pwedeng ang mangyari is dahil mataas yung interest rates, 'di ba? Magkakaroon sila ng non-performing loans or di kaya since mahal umutang, mas oonte yung loans na makukuha nila, 'di ba? So kung iisipin mo, parang double whammy siya kasi sa short term to medium term, pwedeng mag-decrease yung savings dahil mas onti yung nalalagay ng mga tao sa accounts nila, tapos pwedeng dumami pa yung withdrawal. Kasi kung nagmamahal yung mga bilihin, syempre mas kakailanganin nila ng pera pambili ng mga bagay na kailangan nila or pang gastos or pang bayad, 'di ba? So pwede din na sobrang taas ng mga bilihin, yung loans aren't paid, 'di ba? Non-performing. So, aside from the consumer aspect of things, pwedeng mas less din yung loans na makuha nila galing sa mga business, 'di ba? So, that's why it's not surprising to see na nagkakaroon ng decrease in stock price sa mga banks. Pangalawa, REITs get affected. So, if you're going to look at the prices of REITs, hindi pa naman siya sobrang nagda-drop, no? Parang 2 to 3% pa lang. So, nagkaroon lang ng reaction, probably takutan lang yung nangyari sa short term. But I think the secondary effect or things that we should watch out for sa medium term to long term, remember that yung REITs nagre-rely sila ng grabe sa loans, 'di ba? Dahil majority of their income ay binibigay, required silang ibigay yon sa shareholders as income. So, kung nasa high interest rates tayo na environment, 'di ba? Pwedeng yung loans nila is maging costly. Syempre, high interest yung mga loans na yon. So, in the long term, ang pwedeng mangyari is kung magiging mataas yung cost nila doon or magiging mataas yung expenses nila, so yung dividends, 'di ba, may potential na hindi mag-increase or parehas lang. And worst case scenario, pwedeng mag-decrease. So, if the high interest rate na environment ay maging mas matagal pa, so eventually pwedeng maging affected itong mga REITs na to, no? So, only time can tell kung gaano tayo katagal magsistay sa ganitong type ng environment up until maging affected itong mga REITs na to. But fortunately, sa ngayon, wala pang masyadong nangyayaring significant drop sa kanila, no, compared sa mga ibang stocks. So, aside from the cost of borrowing,
isa sa mga nakikita kong dapat din abangan, no, isa sa mga metrics is yung OFW remittances and bakit. So, in recent reports, there are more than 2 million Filipinos sa Middle East na kung saan nagkakaroon ngayon ng gera, 'di ba? So, globally, yung projected na makukuha ng remittances ng Philippines is nasa 2.57 trillion pesos. So, globally yan. And the Middle East alone, yung slice niya doon sa pie na yon ng global remittances is around 16 to 18%. So, that means that's around 400 billion pesos, no? More than 400 billion pesos yung nanggagaling sa Middle East papunta sa Pilipinas. So, if the Philippine economy is expecting more than 400 billion from Middle East remittances, so anong mangyayari if those remittances are affected by 5% or 10% or more than? Kasi hindi nga natin alam kung gaano kagrabe yung magiging escalation dito sa gera na to sa Middle East, di ba? So, how is that going to affect yung Philippine economy kapag nagkaproblema sa remittances or umonte? So, I'm speculating that, of course, that affects the purchasing power of Filipino families. Kasi kung mas onti yung remittances, of course, mas uonti yung spending which further slows down the economy. So, syempre, hindi pa siya nangyayari ngayon dahil kakasimula pa lang ng mga nangyayaring issues. But of course, may lalabas na dyan ng mga reports, no, within a span of a few weeks regarding sa changes dito sa remittances. And syempre, dapat, ang gusto nating mangyari dyan is wala naman masyadong significant changes because kapag nagkaroon ng negative dyan, syempre, that will greatly affect yung Philippine economy and of course, the Philippine stock market in the medium term to long term. So, pagdating sa technicals, I'd like to focus on two charts because we've already talked about individual stocks. Pagdating dito sa technicals, ang gusto kong pag-usapan specifically is yung oil chart tapos yung PSEI. So, andito tayo ngayon sa chart ng US crude oil and makikita nyo ngayon kung gaano ka-significant yung nangyayaring price changes sa oil prices, no? As I was recording this video, nung ginawa ko yung slides, so yung price ng oil nasa 75 lang. And sa ngayon, yung price ng oil, nalagpasan niya na yung 75 tapos pumapalo na siya ng 76.30 tapos umabot na siya ng 77 kanina, no? 77.12. So, that just tells you how significant yung nangyayaring events, no? Dahil in a span of a short period, nag-increase na agad yung price ng oil. So, kung titingnan natin yung price ng oil previously nung Friday, nasa 67 siya. Tapos, ito nga, kanina, sabi ko 75, 11%, no? So, more than 10%. Tapos ngayon, andito na siya sa 76, nasa 13.77% as high as 14.77. So, grabe, in a span of a few days, halos pwede na siyang umabot ng 15% jump, no? So, if oil prices have increased more than 10%, tapos nearly 15% in a span of a few days, tingnan natin yung chart ng PSEI. So, for the PSEI, yung price niya nung Friday, andito. So, naglalaro sa around 6.6 na level. Tapos, nag-drop siya ng nearly 3%. Tapos, ngayon, eto, nasa around 6.4 na yung price niya. So, ibig sabihin, kung yung oil prices nag-increase ng more than 10%, tapos yung PSE nag-drop na ng 3%, so, pwede nating sabihin, no, pwede tayong mag-assume na whenever oil prices increase by, let's say, 9 to 10%, pwedeng magkaroon ng at a minimum 3% drop sa PSEI. Kasi nag-increase yung oil prices ng 9-10%, no? Tapos yung PSEI nag-drop na ng nearly 3. So, at a minimum, pag tumataas yung price ng oil, ayan yung pwedeng i-drop ng PSEI. So, tingnan natin ulit yung oil prices at kung saan siya pwedeng pumunta. So, andito na tayo ulit sa oil prices. At kung mag-zoom out lang ako, makikita natin yung ginawang significant na pattern ng oil. So, ito kasi yung trend line ng oil, no? Na kung saan sobrang dami niyang resistances sa levels na to na kung saan hindi siya nakakalagpas dun sa trend line na yon. So, every time na tinatamaan niya yung trend line, bumababa lang siya ulit. But as you can see, because of the recent events, nalagpasan niya yung trend line na yon. Tapos, hindi pa siya bumababa ulit. So, ibig sabihin, malakas talaga yung price increase. So, based dito sa chart, ano ba yung nakikita nating pwedeng puntahan ng oil prices, no? So, una,
meron siyang resistance dito na gustong puntahan sa 76. And sa ngayon, tinatapik niya nga pero hindi pa niya nalalagpasan, no? So, makikita natin yan mamaya kung kaya niya mag-close above dyan. So, after that, meron tayong resistance dito. Nasa around 80.5 na price area. So, ibig sabihin, ito yung R2. So, itong nasa 76.50, 76.60 area, yan yung R1. Tapos, andito pa yung R3, no? Sa 84.80. So, pwede nating sabihin na R3 yan. So, at these prices, no, nung nag-close yung market ng PSE, yung price ng oil nasa 75, no? Around 74 to 75 na price area. So, halimbawa, mag-close yung oil ng above 80 na price area. So, that's a 7% jump. And pag naabot niya tong 84.80 or 85 na price area, that's another 13.39% na jump in price. So, kung pupuntahan natin ulit yung PSEI, andito tayo sa price levels ng 6445, kung magdadrop ulit tayo ng 3% at a minimum, ibig sabihin pwede nating ma-revisit yung support ng PSEI dito sa around 62 na levels, no? So, ayan siya. May corresponding support. Pero gaya nga ng sabi ko, yung 9 to 10% drop na yon at a minimum na nagkaroon ng 3% drop sa PSEI. So, kung 13% drop yung mangyari sa oil, ibig sabihin more than 3% drop yung pwedeng mangyari, no? So, at these levels, kung mag-drop pa ng another 3% yung PSEI, makikita natin na pwede siyang pumunta in between 6,100 to 6,000 na price level, which is of course a possible support dahil resistant siya dati, yung 6,100 na levels, no? We can see that here. Tapos, psychological support pa yung 6. So, ibig sabihin, pag yung price ng oil, no, pumalo pa ng above 80 to 85, then hindi nakakagulat kung pumunta yung PSEI sa 6,100 to 6,000 na levels. And ang medyo negative lang dun is there are several articles out there, no, na pinag-uusapan ng mga kung sinong mga analysts at mga investors at market participants on a global scale na yung price nga daw ng oil pwedeng umabot ng 90 to 100. So kapag dumating tayo sa period na yon, then it's possible talaga na mas bumaba pa yung PSEI, no? Pero syempre, ito lang yung mga estimates na inaasahan ko as the price of oil goes higher. So, at a minimum, puntahan niya yung 6.2 na level. Tapos, kung mataas-taas pa yung price ng oil, pwedeng umabot talaga ng 6.1. And worst case scenario, no, below 6K. So, in conclusion, for the short term, bearish yung outlook ko sa PSE dahil sa current events, which is of course reflected din naman sa karamihan ng mga nakikita kong stocks. So, para sa akin, unless yung oil prices ay magkaroon ng stability, no, mag-stabilize sila, or oil prices go significantly lower. So, pag bumaba yung oil prices ng grabe, baka yun yung period or moment na magpa-change ng perspective ko. That's why it's very important to monitor itong mangyayaring shift in oil prices at kung ano yung magiging galaw ng oil, no? Kasi sobrang significant talaga yung impact niya sa PSE at sa economy ng Pilipinas as a whole. And hindi pa natin ina-account for yung mangyayari sa medium term tapos long term nito, 'di ba? So short term pa lang yung pinag-uusapan natin. So that means hindi ako bullish na magdadagdag na ako ng mga positions sa mga hawak ko ngayon dahil para sa akin mas mataas yung chance na bumaba pa yung mga stocks na to. But eventually, kapag nagkaroon na ng stability and karamihan ng mga stock market participants, no, probably malaki yung hawak nila na war chest or buying power dahil nakapagbenta or nakapag-lock in na sila ng profits sa mga ibang stocks. Of course, that money has to go somewhere. So, although I'm bearish on the PSE sa short term, I think eventually there will be several opportunities wherein market participants will redeploy yung mga cash na nakuha nila sa pag-take profits or pag-cut loss nila sa mga several positions nila na nagsimula nung Monday pa lang, no? So, I believe in the short term, avoid muna and depende sa mangyari, no, I'm sure na there will be several opportunities. But of course, the question is, no, are you ready to take advantage of those opportunities when it arrives? So how about you guys? What do you think about the US-Iran war and its effects? So let me know sa comment section. And if you haven't watched yung mga videos ko
talking about specific stocks, you can click towards the upper right. And yung mga stock market lesson videos ko sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to. So you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.